gobyerno, bantay sarado na ang mga lugar na posibleng daanan sa pagtakas ng mga terorista mula sa lumiliit na lugar na kanilang ginagalawan. Malacanang ikinalugod ang progreso ng patuloy na operasyong militar laban sa teroristang grupong Maute sa Marawi. United Nations World Tourism Organization inihayag na ligtas na magliwaliw sa Pilipinas sa kabila ng krisis sa Marawi. Buong pwersa ng pulisya sa Metro Manila todo alerto para sa pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan sa Lunes. At sa ibayong dagat, bantang pag-atake sa Grand Mosque sa Mecca nahadlangan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo kami sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Ako po si Rocky Ignacio kasama si Ralph Ubina. Ito ang PTV News. Nananatiling bantay sarado ng mga otoridad ang mga lugar na maaring pagtakasan ng mga teroristang grupong Maute. Kaugnay nito, pabor naman ng Crisis Management Committee na magkaroon ng iisang ID system ang mga taga-Marawi para maiwasang mapahalo ang mga terorista sa mga evacuees. Ang detalye niya, nihatid ng report ni Julius Disamburon live mula sa Iligan City. Julius? Ma'am Rocky, magandang gabi sa iyo. Sa nalalapit na pagtatapos ng araw ng Ramadan, umaasa ang lahat na ito na din ang magsisilbing daan upang matapos na ang kaguluhan o di kaya po ay masagip na ang nasa humigit kumulang 300 mga sibilyan na natrap sa sentro ng bakbakan sa Marawi City. Makakapal na puti at itim na usok ang nananatiling nasasaksihan sa war zone ng Marawi City. Sa malapitan, tanaw din ang apoy sa isang establishmento. Layo na nagpapatuloy na surgical airstrike ng militar ang mapalaya ang syudad sa kamay ng mga teroristang grupong Maute. Bukod sa dagundong ng mga inihuhulog na bomba ng militar, ay nariringgan pa din ang pagpapalitan ng putok ng armas. Sa pinakahuling taya ay nananatili sa 4 na barangay ang hawak pa din ng mga terorista, habang ilang hostages naman ang ginagawa daw human shields nito. Nananatiling bantay sarado ng blocking force ng gobyerno ang mga direksyong posibleng pagtakasan ng mga Maute at mga pagpasok ng mga reinforcements nito. Paliwanag ng Joint Task Force Marawi, lumiliit na daw ang lugar ng grupo at nauubos na din ang kanilang mga bala. Bukod dito, huli namang napaulat na hindi pa nakalalabas ng Marawi City ang magkakapatid na Maute at si Isnilon Hapilon, habang malaki naman ang posibilidad na napatay sa bakbakan. 2 linggo na ang nakararaan ang isang leader ng grupo na si Omar Maute. Sa amin, yung military objective namin is to neutralize the remaining local terrorist group so that the concept of liberating Marawi will be fulfilled, not only by the armed forces of the Philippines, by all sectors that are involved in this kind of undertaking. Sa kabila ng mainit na bakbakan, umaasa naman ang Crisis Management Committee na magiging daan at oportunidad ang pagtatapos ng Ramadan para masagip ang natitira pang mga sibilyang natrap sa Ground Zero na tinatayong nasa higit 300 hanggang 500. We cannot impede, of course, the ongoing military operation. That's number one, no? And so the Eid al-Fitr celebration is one way of, again appealing to our military sector, to the government, and of course we also need the help of the AJAG, itong OPAP, no, the Peace Corridor, to ensure that maybe even a quite number of trap residents may be rescued during Eid al-Fitr, no, celebration. Nagpahayag din ng pagsuporta sa umiiral na Peace Corridor ang mga kalahok sa Joint Coordination Monitoring Teams at sa pagnanais ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangkalahatang kapayapaan. Una nang nabanggit ng militar na kanilang itutuloy ang operasyon laban sa Maute kahit sa araw ng pagtatapos ng Ramadan. Umigting din ang pagtutok sa mga evacuation centers sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya at mga sektor ng lipunan. Ito ay upang masigurong ligtas mula sa anumang banta ng sakit ang mga bakwit at matiyak na may sapat silang makakain at malinis na tubig maiinom. Samantala, pumabor din naman ang Crisis Committee sa plano ng ilan na ipatupad ang iisang ID system. Malaking tulong din daw ito sa aspetong pangseguridad. Gayong nito mga nagdaang araw, mahigpit ang naging screening process sa mga bakwit kasunod ng di umano'y ulat na humahalo sa mga sibilyang evacuees ang mga miyembro ng teroristang grupo. So I think ID system, it's one of an ideal solution to secure our community, because again, I've said this again and again,
the Marawi crisis, the Marawi fighting is actually brought us to a time where we need to focus more on the threat of radicalization and extremism. So we are not trying to win the Marawi war, but we are also trying to win our fight against extremism, violent extremism and radicalization. At bukod sa pagsigurong ligtas mula sa anumang pampasabog ang mga bahay at gusali sa Ground Zero, ay nagiging daan din ang mga combat clearing operation para masamsam ang ilang kilogramo ng iligal na droga. Pinapurihan at pinasalamatan din ng Crisis Management Committee ang mga pulis at sundalo sa hindi pagkakaroon ng spillover ng kaguluhan o nitong Marawi crisis sa ibang mga lugar. Gayong talagang delikado yung lugar ay ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Nananatili din sa kanilang mga lugar ang mga municipal mayors na nagbabantay sa kanilang mga sitwasyon. Yan ang update sa Marawi at sa Iligan City. Live para sa Bayan, Julius Disamboron. Maraming salamat, Julius Disamboron. Ikinalugod ng Malacanang ang progreso ng operasyong isinasagawa ng tropa ng gobyerno laban sa teroristang grupong Maute sa Marawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kabilang sa positibong developments ang pagkakakumpiska ng 10 milyong pisong halaga ng shabu sa bahay ni dating Marawi Mayor Omar Sotario Ali. Binigyan din ni Abella na ang pangyayaring ito ay nagpapatunay ng pagkakaugnay ng iligal na droga sa nagaganap na rebelyon. Matatandaan ng sinabi ng ang dating alkalde ng Marawi City ay kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y kasangkot sa illegal drug trade. Sinabi pa ng kalihim na kasalukuyang kinukumpirma ng militar ang report tungkol sa pagkamatay ng Malaysian nationals na si Mahmoud bin Ahmad. Si Ahmad na umano'y isa sa tumutusto sa rebelyon sa Marawi ay namatay umano dahil sa sugat na tinamo nung unang araw ng bakbakan sa Marawi City. Samantala, binigyan din ni Abella na hindi kinukonsinti ng Malacanang ng hukbong sandatahan at pambansang pulisya ang anumang pagmamalabis ng mga sundalo at pulis sa Mindanao o saan man dako ng bansa. Niliwanag ni Abella na base sa report ng Commission on Human Rights, walang ebidensyang nagpapatunay ng pag-abuso sa martial law sa Mindanao. Kinukumpirma naman ng Malacanang ang report na umano'y may 89 na dayuhang teroristang nakapasok sa bansa. Ayon kay Abella, ang mga foreign terrorists na ito ay posibleng nakakapuslit sa backdoor na ang lagusan ay ang Mindanao via Indonesia o Malaysia. Tungkol naman sa napaulat na pag-atake ng New People's Army sa Mindanao, sinabi ni Abella na ang ito ay lalong nagbunga ng alinlangan sa panig ng publiko kung dapat pang ituloy ang peace talks. Anya, dismayado ang palasyo sa nasabing pag-atake. Samantala, pinatibayan ng pamunuang militar at pulisya ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Ayon sa AFP at PNP, ang batas militar ang epektibong solusyon sa terorismong inihasik na grupong Maute na napatunayang suportado ng ISIS. May report si Eunice Monte. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na naging matagumpay ang pagpapairal ng batas militar sa Mindanao. Isang buwan matapos itong ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang tugon sa karasang iniasik ng teroristang grupo ng Maute sa Marawi City. Sa Mindanao Hour, sinabi ni Eastern Mindanao Deputy Commander General Gilbert Gapay na malaking tulong ito dahil napigilan ang spillover ng gulo na dala ng grupo na kilalang galamay ng international terrorist group na ISIS. Resulta aniya ito ng agresibong security operations maging sa urban areas, pinahigpit na security measures at ang aktibong kooperasyon ng mga law enforcement agencies, local government units at ng publiko. Aminado rin ang PNP na malaki ang inusad ng mga kaso at mas napadali ang pagkakaaresto sa mga terorista. Ngayon, napakadali mag-issue ng arrest warrant against doon sa mga alam natin ng mga membro ng Maute. So yan, may basis tayo under martial law na pwede natin silang hulihin. So yun, napakadali pong gawin natin yan. Kung si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa lang din naman ang tatanungin, aniya, malaking tulong ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo sa sunod-sunod na pagkakaaresto ng miyembro ng pamilya Maute.
Matatandaang nasa kustodiya na rin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang ina ng Maute brothers na si Omita Maute o mas kilala bilang Farhana na financer ng terrorist group. Nauna na dito ay naaresto na rin ang ama ng Maute brothers na si Kaya Mora sa isang checkpoint sa Toril, Davao nitong June 6. At nito lamang nakaraang linggo, naaresto naman ang babaeng kapatid ni Omar at Abdullah Maute sa Iloilo kasama ang dalawa pang hinihinalang miyembro ng Maute. Ang lahat ng ito ay matapos maaresto sa Cagayan de Oro ang bunso ng magkakapatid na si Muhammad Maute na isa namang eksperto sa paggawa ng bomba. Kung walang martial law, walang arrest order against sa kanila, hindi natin basta-basta mahuli yun, lalo na wounded, di ba? Kahit na alam natin na wounded sila doon sa gira. We are empowered and we are more motivated to go after them. Positibo naman ang Armed Forces of the Philippines na mas naiwasan ang pagkalat ng terorismo dahil sa batas militar. Nakasaad sa Article 7, Section 18 ng 1987 Philippine Constitution na may karapatan ng isang Pangulo bilang Commander-in-Chief na magdeklara ng martial law na maaring tumagal ng 60 araw. Ang tanong kasi, bakit sa buong Mindanao bakit hindi Marawi lang? So ito yung pagpapatunay na ang ating martial law implementation hindi pwedeng nakafocus lang sa Marawi, but also in other parts of Mindanao. Inaasahan namang sa pakikipagtulungan at bukas na pag-iisip ng mga mamamayan sa batas militar, di magtatagal ay maibabalik na rin ang kapayapaan di lamang sa Marawi City kundi maging sa buong Mindanao. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Ayaw madalhin ng AFP ang laban kontra sa grupong Maute sa pagnanais na hindi mailagay sa panganib ang buhay ng mga taga-Marawi. Hindi madaling makipagbakbakan sa lugar ng Marawi, hindi lang dahil sa isa itong urban terrain, kundi dahil din sa paggamit ng mga sniper, improvised bombs at landmines ng mga terrorist at pag-hostage sa mga sibilyan. Ito ang nais ipaintindi ni Armed Forces of the Philippines General Restituto Padilla sa mga taong hindi makapaghintay at tila ba hindi man lang nakikita ang sakripisyo ng ating mga sundalo. Paliwanag niya ang mga isyu sila na ang kailangan isaalang-alang kung kaya't maingat at hindi padalos-dalos ang kanilang mga operasyon. Ayon kay Padilla, nariyan ang pag-hostage ng mga terorista sa mga sibilyan, ang pagtanggi ng ilang residente na umalis sa kanilang mga tahanan at ang mga natagpuang explosive device. Tiniyak ng pamahalaan na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente na lumikas mula sa kaguluhan sa Marawi City. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, wala pang natatanggap na foreign aid ang Pilipinas. Iginit na Tagiwalo na wala rin namang pangangailangan para sa anumang ayuda na galing sa ibang bansa dahil sa kontrolado pa ng pamahalaan ng sitwasyon. Batay sa tala ng DSWD, nasa mahigit 3,000 pamilya ang nagpasyang lumikas dahil sa mahigit isang buwan ng bakbakan sa Marawi City. Malaking tulong naman para sa Eastern Mindanao Command ang ipadadalang 2 surveillance aircraft ng bansang Australia. Ang kay East Mincom Deputy Commander General Gilbert Gapay, hindi lamang ito makatutulong sa operasyon ng militar sa Marawi City, kundi maging sa mga ginagawang hakbang ng AFP sa iba pang bahagi ng Mindanao. Gayunman, hindi pa batid ng AFP ang tiyak na petsa kung kailan darating ang spy planes ng Australia. Una rito, itinuturing ng Australia na malaking banta sa kanilang interes at seguridad ang nangyayaring terorismo sa Marawi na gawa ng ISIS. Mas mahigpit na seguridad ang pinaiiral ng mga otoridad sa mga daungan at iba pang maaaring pasukan ng mga dayuhang terorista. Bukas naman ang pamahalaan sa mga tulong na iniaalok ng ibang bansa para tuluyang masupil ang mga teroristang grupo na naghahasik ng karahasan sa Marawi City. Si Marita Muajes sa report. Ito ang tamang pagkakataon para magkaisa ang sambayanang Pilipino upang labanan ng terorismo at ipagtanggol ang ating kultura. Panawagan ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa ginanap na Mindanao Hour dito sa Davao City. One of the lessons we can take away from this situation in Mindanao is that we have people coming from the outside because they believe in a strong narrative. They have a very strong story that they want to establish a province in Southeast Asia and specifically in the Philippines. I believe this is also in a sense a wake-up call for Filipinos to be able to come together
and begin to believe that we have a higher narrative aside from our local, regional, personal interests. I think it's high time that we continue to build up on our values, family values, and also higher values, and also go back to the fact that what we are really, like the good secretary said earlier, we are actually defending. And what are we defending? We're really defending the Filipino way of life. Kasabay nito, iniulat ni Abella na patuloy pa rin ang clearing operations ng mga militar at ang pagliligtas sa mga naipit na sibilyan sa lugar. Sa datos, sa 26 na sibilyan na ang napatay ng mga terorista. Mahigit 1,600 na ang nailigtas na sibilyan, 280 rebelde na ang napapatay, 278 na-recover na armas, 69 na sundalo ang napatay at 85 buildings ang na-clear na. Mahigit 71,000 pamilya naman ang naapektuhan ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi. Umabot na rin sa 105 bilyon na augmentation fund ang naibigay na ng Department of Social Welfare and Development Central Office sa kanilang mga field offices sa Region 7, 10, 12 at Caraga. Bukod pa ito sa mahigit 89 na bilyong halaga ng mga food at non-food items na ipinamamahagi ng DSWD. Sa ngayon ay pinapaigting ng pamahalaan ng seguridad sa mga seaports sa mga lugar na maaaring pasukan ng mga foreign terrorists. Magdadagdag din ng mga marine patrols, maglalagay ng immigration officers sa bawat islands at hahanapan ng dokumento ang lahat ng mga pumapasok sa bansa. Dagdag nito, 8 foreign terrorists na ang sinasabing napatay ng mga militar sa Marawi. Sa ngayon ay bukas ang pamahalaan sa mga foreign assistance na iniaalok sa atin para malabanan ang mga terorista, basta't nakalinya pa rin sa independent foreign policy ng bansa. Mula dito sa Davao City, para sa Bayan, Marita Muaje. Tiniyak naman ng United Nations World Tourism Organization na ligtas pa ring bisitahin ng mga dayuhan ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng travel advisory na inilabas ng ilang mga bansa. Si Alan Francisco sa detalye. I tell the whole world, come to the Philippines. Come to the Philippines. It's safer than many other places around the world. Yan ang pagitiyak ng United Nations World Tourism Organization o UNWTO, ang nangungunang international tourism organization na ligtas at mapayapa sa Pilipinas. Sinabi ito ng UNWTO matapos mag-issue ng travel advisories ang ilang bansa kung saan pinayuhan nito ang kanilang mga mamamayan na huwag munang bumiyahe sa Pilipinas kasunod na nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City at ang insidente sa Resorts World Manila. Una nang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na kontrolado na nila ang sitwasyon sa Marawi matapos kubkubin ng Mauti Group, habang sinabi naman ng Philippine National Police na walang kinalaman sa terorismo ang nangyari sa Resorts World Manila. Bago ito, una na ring partikular na tinukoy na Embahada ng Estados Unidos ang Palawan, kasama na ang Puerto Princesa City na posible umanong pasukin ng mga terorista, bagay na pinabulaanan ng UNWTO at ng Department of Tourism. At para tiyakin na mapayapa sa Puerto Princesa, nagtungo mismo si RIFAI kasama si Tourism Secretary Juan Dateo at ang iba pang opisyal ng naturang international organization. That's why we're here. I'm here with my wife. I'm here with my family. I have absolutely no worries about this. We need to come here. We need to support the people of the Philippines. Philippines is safe. Come and visit our country. It is a beautiful country. And that's what Talib Rifai said. You have not lived if you have not experienced the Philippines. Kaugnay nito, pinayuhan ni RIFAI ang mga nag-i-issue ng travel advisory na pag-aralan nitong maigi. Be very precise on the place where that happens. If it happens in a certain place, in a certain country, we don't see the whole of the Philippines. Be very precise in time because of misperception and misconception, impose some travel bans. And I'm happy to say that because of her efforts and our support to her efforts, there were many countries that were imposing travel bans that lifted these travel bans. Samantala, positibo naman ang tugon ng mga may-ari ng resorts at iba pang pasyalan sa Puerto Princesa sa pagbisita ng DOT at ng UNWTO. The Secretary Juan Dateo is here today with the other tourism ministers. Basically, they are showing everybody that it is safe in Palawan. Just to prove to the whole nation and to the whole of the world that Palawan is safe. Samantala, hinikayat ng Secretary Teo ang publiko na maging ambassador ng ating bansa at ipagmalaki ang ganda ng Pilipinas. We have to promote our country and we have to be proud that we are Filipinos, that this is our trait. Beautiful and really relaxing.
very pretty, very peaceful, and I like how much they put effort into conservation. Ang mga naturang pahayag mula sa mga turista at banyaga sa Palawan at sa iba pang panig ng bansa ayon sa DOT ay patunay na talagang it's more fun in the Philippines. Para sa bayan, kasama si Albert Del Rosario, ako naman si Alan Francisco, Puerto Princesa, Palawan. Mga mamamayan ng Iligan City pinayuhan na huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat kaugnay sa umano'y planong pambobomba ng mga terorista sa lugar. Si Emmanuel Tagohay ng Philippine Information Agency sa report. Pinabulaanan ni Iligan City Mayor Celso Rehencia ang mga kumakalat na balita tungkol sa suspension of classes sa ilang pribadong eskwelahan at kolehiyo dito sa lungsod. Wala umanong direktiba ang lokal na pamahalaan ng Iligan patungkol dito. Magkakansela di umano ang mga paaralan dahil sa bomb threat at banta ng pag-atake sa Iligan City sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Ramadan na wala namang katotohanan. Iginiit ni Rehencia na huwag paniwalaan ang lahat ng mga kumakalat na impormasyon o balita lalo na kung hindi ito kumpirmado ng mga kinauukulan. Huwag sila masyadong maniwala doon sa text messages. Kasi ang mga statement natin with the city director and me as the City Mayor of Iligan, yun ang sinabi natin sa kanila na maniwala kayo sa atin dahil hindi naman kami pabaya. Lahat naman ng mga security measures ay ginawa natin. Nagpalabas din ng pahayag sa social media site na Facebook ang Vice Mayor ng lungsod na umaapila sa mga pribado at pampublikong eskwelahan na huwag magdeklara ng school holidays nang hindi hinihingi ang clearance mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Rehencia, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon ay magdudulot lamang ng takot o panik sa mga residente na siyang dapat iwasang mangyari dahil hindi ito nakakatulong. Sinisigurado din niya na ginagawa ng gobyerno, ng pulis at militar ang makakaya nito para maprotektahan ang buong lungsod. Lahat naman ng mga security measures ay ginawa natin together with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Sa ngayon, mayroon tayong 3 layers na ng security. Maging kalmante lamang daw, ngunit mapagmatsyag at alerto din sa pagkuha ng mga balita. Para sa bayan, Emmanuel Tagohay, Philippine Information Agency. Susunod sa mga balita, mga otoridad nakaalerto na para sa pagdiriwang ng Idil Fitir sa Lunes. Abangan ang balitang yan sa pagbabalik ng PTV News. Puspusan ang paghahandang isinasagawa ng ating mga kapatid na Muslim sa Quiapo para sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Pero sa taong ito, kasama sa kanilang paghahanda at panalangin ang paglingap sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City. Alamin natin ang report na yan kay Pauline Requesto. Bumiyahe pa mula Commonwealth sa Quezon City si Jamalia at kanyang kaibigan. Matyaga nilang sinusuyod ang bawat tindahan sa isang bahagi ng Quiapo para makabili ng damit na isusuot nila sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Lahat po ng gagamitin namin, puro lahat po bago. Makikita ng si Allah na talagang pinaghahandaan. Kasama ang kanyang pamangkin, isa-isa namang sinusukat ni Mary Ann ang mga damit na pwede nalang isuot sa Idil Fitir. Pero anya, hindi naman kailangan ng magarbong damit para sa okasyon. Ang mahalaga raw ay ang taimtim na panalangin. Tama lang, di namang pabonggaan ng pagsimba. Kumbaga, nasa mo naman, biyat mo. Gaya ni na Jamalia at Mary Ann, dinarayo na rin ng iba nating mga kababayang Muslim ang Ramadan Night Market at Tiangge na inorganisa ng ilang mga barangay sa Muslim community sa Quiapo. Nagsimula ito noong nakarang buwan at dahil malapit nang matapos ang buwan ng pag-aayuno, bagsak presyo na ang karamihan sa mga paninda rito. Pinapaabot natin sa mga kapatid natin, Muslim man or Christians, na itong lugar natin dito, Muslim Town, Quiapo, pinakasip dito. Ayon kay Khalil, bahagi ng kikitain ng inorganisang Tiangge ay gagamitin para sa pambili ng relief goods para sa mga kapatid nilang Muslim na naipit sa kaguluhan sa Marawi City. Samantala, ilang mga aktibidad din ang inorganisa para sa nalalapit na Idil Fitir. We have our program inorganize ng National Commission of Muslim Filipinos, yung moon sighting per instruction of Secretary Yasmin Lau. So lahat ng Muslim communities ngayon dito sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. So may mga committee in-organize na para mag-moon sighting mamayang gabi.
At kahit na malayo sa kaguluhan, hindi raw mawawala sa mga panalangin ng mga kababayan nating Muslim dito sa Maynila ang kanilang mga kapatid sa Marawi. Sana yung gera namin sa Mindanao, parang patigil na yung sa Mindanao. So, ang actually yung wisdom ng Eid al-Fitr para magkaroon ng pagmamahalan ang mga Muslim, pagkaunawaan, respeto sa bawat isa, pagpatawaran, at saka yung lalo-lalo na sa Marawi, sana for the sake of Islam, for the sake of Eid al-Fitr, itigil muna yung mga kaguluhan dyan. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Samantala, naka-full alert na ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagkatapos ng banal na buwan ng Ramadan sa Lunes. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, nagpakalat na sila ng karagdagang mga tauhan na magbabantay sa mga matataong lugar gaya ng mga mosque o masjid, simbahan, malls at iba pa. Maliban dito, may mga idineploy din mga sundalo sa mga piling lugar sa NCR, kabilang ang mga lungsod ng Quezon at Maynila. Samantala, naka-alerto na rin ang Muslim community sa Kalakhang, Maynila, partikular na ang Quiapo kung saan naroon ang Golden Mosque. Batay sa tala ng PNP, nasa 2,000 pulis ang ipapakalat sa Quiapo at Luneta Park simula pa lamang bukas. Samantala, 500 pulis naman ang itatalaga ng Manila Police District para maglagay ng advance command post na magbibigay ng serbisyo publiko. Sinabi ni MPD spokesman Superintendent Erwin Margarejo na ito'y upang i-monitor ang sitwasyon ng trapiko at magbigay ng advisory sa mga motorista. Ito'y upang makapagtakda ng rutang daraanan ng mga ambulansya at sa lugar kung saan puposisyon ang mga health units. Ayon kay Margarejo, ang MPD Security Force ay kabibilangan ng mga pulis na nakasuot ng sibilyan at bomb sniffing dogs. Tuloy naman ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahit pa sa mismong araw ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos sa Ramadan. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, magpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng militar sa mga lugar kung saan nagtatago ang mga terorista. Ipinabati ni Padilla na kasalukuyang nasa 4 na barangay pa ang isinasailalim sa maingat na clearing operations sa Marawi City. Una nang inayag ng militar na paliit na ng paliit ang mundong ginagalawa ng mga terorista dahil sa pinaigting na opensiba ng militar. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employer kaugnay ng holiday payroll sa Lunes, Eid al-Fitr. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang mga papasok sa Lunes ay makakatanggap ng 200% ng kanyang arawang sahod, habang makakatanggap ng karagdagan 30% ang mga magtatrabaho ng lagpas sa 8 oras. Samantalang ang mga hindi naman papasok sa trabaho sa Lunes ay makakatanggap pa rin ng 100% ng kanilang arawang sahod. Sarado naman ang karamihan sa mga bangko sa darating na Lunes kaugnay ng pag-obserba sa Eid al-Fitr na idineklara bilang regular holiday ng Malacanang. Batay sa abiso ng Bank of the Philippine Islands o BPI, China Bank at UCPB, sarado ang lahat ng kanilang branches bilang pakikisa sa selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim sa pagtatapos ng Ramadan. Samantala, ang ibang mga bangko naman, gaya ng PNB at Metro Bank, ay bukas sa mga pinaikling oras sa ilan nilang sangay sa darating na Lunes. Tiniyak naman ng United Coconut Planters Bank ang patuloy na serbisyo ng automated teller machines nito kasabay ng selebrasyon ng Eid al-Fitr sa Lunes. Inanunsyo ito ng UCPB sa kabila ng pagsasara ng lahat ng sangay nito sa Lunes na idineklarang pistang opisyal ng Malacanang. Ito'y bilang pagrespeto sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Ayon sa UCPB, magpapatuloy ang kanilang regular banking operations sa Martes, Hunyo 27, samantala suspendido naman simula mamayang alas 10:30 ng gabi hanggang alas 3 ng hapon bukas, araw ng Linggo, ang ATM service ng Land Bank of the Philippines. Ito'y upang maisagawa ang updating at maintenance activities ng Land Bank bilang pag-alinsunod sa direktiba ng Bangko Sentral para sa pagpapatupad ng EMV technology. Pinakakalma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang publiko hinggil sa mga naglulutangang banta ng terorismo sa bansa. Ay kay De La Rosa, sa oras na matakot ang publiko ay ito anya
ang ikatatalo ng mga otoridad kapag pinahintulutang mangyari. Binigyang diin ni De La Rosa na magagawa ng publiko sa ngayon ay ang pagiging alerto. Matatandaang pinagbantaan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF si Pangulong Rodrigo Duterte na papatayin habang nagpapatuloy naman ang sagupaan sa Marawi City sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mounted terrorist group. Binalaan naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na tatanggalin ang mga duwag na pulis. Ayon kay de la Rosa, walang puwang sa kanilang organisasyon ang mga pulis na duwag at ugat ng kahihiyan. Sinabi ng PNP Chief na dapat maging handa ang bawat pulis na magbuwis ng buhay at madestino sa anumang panig ng bansa. Binigyan din ni De La Rosa na hindi dapat isinusuko ng pulis ang kanilang mga baril sa mga rebelde nang hindi man lang lumalaban. Matatandaang noong June 18 nang salakayin ng mga miyembro ng New People's Army ang Maasin Police Station sa Iloilo kung saan nakulimbat ng mga rebelde ang 11 M16 rifles nang walang kahirap-hirap. Sa ibang balita, maglalabas ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng Implementing Rules and Regulations o IRR para sa maayos sa towing services. Ito ay matapos makatanggap ng mga ulat ang ahensya ng hindi magandang serbisyo ng ilang accredited towing companies. May ulat si Ria Fernandez. Pinulong ni MMDA Chairman Danilo Lim ang mga may-ari ng accredited towing company sa Metro Manila Biyernes ng umaga. Kabi-kabilang ulat na kasi ang natatanggap ni Lim kaugnay sa hindi magandang serbisyo ng mga tauhan ng ilang towing company. Sa totoo lang, halos araw-araw, several times a day, nakakatanggap kami ng mga reklamo tungkol sa mga towing companies na accredited ng MMDA. Kahit aandar pa naman yung sasakyan, pilit na inaagaw para matong. Inaagaw yung manibela. Mga towing units na nagtoto, tali ang gamit. Or towing unit na walang plaka. Things like this, ang dami, araw-araw. Bilang tugon, maglalabas ang MMDA ng panibagong Implementing Rules and Regulations o IRR sa Hulyo na susundin ng towing companies upang matiyak na profesional at maayos ang kanilang serbisyo. Ani Lim, ipatutupad niya ang one-strike policy sa mga kumpanyang hindi susunod sa nasabing patakaran. Ang hingi ko lang sa lahat ay makipagtulungan kayo. Alam ko na negosyo kayo, nasa negosyo kayo. Pero bukod sa kita, bukod sa negosyo, bukod sa pera, serbisyo tayo dito sa MMDA. Number 1, yung connivance sa enforcer, huwag nyo nabigyan. Dahil pag binigyan nyo yan, nahuli namin, damay kayo. Number 2, kung may driver na para tanggalin ang obstruction, huwag nyong itow. Yung enforcer namin ang magtitiket doon. Kung may nasiraan, bigyan nyo ng konting pagkakataon para umistart. Huwag nyo agawin ng manobela. Bayaan nyo silang magkusa na umalis. Yung uniforme, no? Yung mga empleyado nyo, gawin yung disente. Mukhang mabango. T-shirt lang na may collar, lagyan ng pangalan ng tow truck. Walang walang logo ng MMDA. Aminado si Lito Kalunsag, operator ng isang towing company na talagang may mga pasaway sa kanilang hanay. Kaya okay lang anya na magkaroon ng bagong IRR. Kami susunod kami para kagaganda naman ng aming hanay. 10 lang sa 33 ipinatawag na towing company owner-operators ang dumalo sa pulong, ang iba nagpadala na lang ng kinatawan. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Mas mapapadali na ang paghatid ng serbisyo ng Professional Regulation Commission sa ating mga kababayan. Ito'y dahil na rin sa bagong kasunduang nilagdaan sa pagitan ng PRC at ng Department of Information and Communications Technology. Si Diane Querer sa report. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagitan ng Professional Regulation Commission o PRC at ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng partnership na ito ang i-digitize ang data ng PRC. Yung i-digitize natin ang mga listahan nila ng professionals and other documents inside, we can easily respond to the public's need for documents from their office, from our offices. It would be a way to clean our database, to remove the duplication of, say, names or statistics.
and that would ensure the reliability of our database. Bukod dito, ngayong ICT Month ay inilunsad ng DICT ang National Broadband Plan na layong gawing mas mabilis ang internet speed at mas maging accessible ang internet sa bansa. Nakasaad sa blueprint na ito ang pagkikayat sa mga investors na mag-invest sa mga broadband infrastructures at maparami pa ang cell towers sa bansa. Putting in standard frameworks para magamit nila yung mga existing land or building na pagmamayari ng gobyerno para doon mailagay yung mga cell towers na ito or kung paano mapapabilis yung pag-rollout ng fiber sa kanayunan. Samantala, hinihikayat rin ng ahensya na gamitin ng publiko ang National Government Portal. Ito ay isang website na ma-access sa www.gov.ph at layo nitong pag-isahin na lamang sa iisang website ang pag-access sa mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno online. Pag pumunta ka dun sa gov.ph, okay, you will see there services grouped according to specific clusters. Samantala, hinihingi rin ng DICT ang suporta ng publiko na iboto online ang isa sa mga programa ng ahensya, ang Tech4Ed, na nominado sa Smart City Asia Pacific Awards sa Economic Development category. Maaring bumoto sa website na ito. Para sa Bayan, Dayan Querer. Isang natatanging programa ang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kapakanan ng mga single parent. Layo nitong mabigyan ng suporta ang milyong-milyong single parents na nag-iisang bumabalikat sa pagpapalaki at pagtaguyod sa kanilang mga anak. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mahirap ang buhay para sa single parent na si Emilia, lalo at mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang isang anak noong iwan siya ng kanyang asawa. Si Janet naman, pinasok na ang lahat ng klase ng racket, maigapang lang ang kanyang 6 na anak mula nang mamatay ang asawa nito. Ilan lamang sila sa nakibahagi sa isinagawang aktibidad ng Department of Social Welfare and Development, ang Solo Parents Day. Dinaluhan ito ng halos 300 mga solong magulang. Dito nagkaroon ng tsansa ang mga nanay na makapag-relax dahil meron dito libreng massage at libreng facial. Maliban dito ay nagkaroon din ng libreng counseling para matugunan naman ang mga hinaing ng mga ito. Mayroon ding libreng check-up para sa kanilang mga anak at libreng mga gamot at mga bitamina. Kaya naman laking tuwa ni Nanay Emilia at Janet dahil kahit papaano ay nalimutan ng mga ito ang kanilang mga problema. Masaya, nakaano kami yung parang mayroong kaibigan ako na sinasali ako sa solo parents, ganon. Napakalaking bless po sa amin bilang solo parent, kaalaman na para sa mga benefits ng mga solo parent na para maging malakas kami at maging matatag at maraming natutulungan para sa mga solo parent na nag-iisa lang sa buhay para maano yung mga anak namin. Ayon sa DSWD, layo ng programang ito na mabigyan ng lugar ang mga solo parents kung saan mabigyan naman ang mga ito ng importansya. Batay po sa projection na ginawa ng aming federation, close to 15 to 16 million na po yung solo parents kasi sa Quezon para maano yung mga anak namin. Ayon sa DSWD, layo ng programang ito na mabigyan ng lugar ang mga solo parents kung saan mabigyan naman ang mga ito ng importansya. Batay po sa projection na ginawa ng aming federation, close to 15 to 16 million na po yung solo parents kasi sa Quezon City lang po. Nung po nagpa-renew ako ng ID, this was 2 weeks ago, 400,000 na ang solo parents. QC pa lang po yun. Sa patuloy na paglaki ng bilang ng mga solo parents sa bansa, patuloy naman ang pagsulong ng DSWD katuwang ang pamahalaan ng mga batas kung saan makikinabang ang mga single parents sa Pilipinas. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Mahigit sa 9,400 na nangangailangan ang nakatanggap ng libreng gamot mula sa programa ng DSWD na libreng gamot para sa masa o lingap sa masa. Ang lingap sa masa ay pinasimula noong Marso alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinaglaanan ng 1 bilyong pisong budget mula sa Socio-Civic Project Funds ng Malacanang. Sa kasalukuyan, ang Western Visayas Medical Center sa Iloilo ang may pinakamataas na bilang ng pasyenteng nabigyan ng libreng gamot, kung saan tinatayang nasa mahigit 8 milyon na ang nagagastos ng pamahalaan sa 2,598 na pasyente. Sinundan niyan ng 2,584 na pasyente sa Jose B. Lingap
Dingad Memorial Hospital sa Pampanga at 1,754 sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. Nabigyan din ng libreng gamot ang ilang pasyente sa 3 pang ospital na sakop rin ng lingap sa MASA program. Yan po ay ang UP Philippine General Hospital sa Maynila at ang Vicente Soto Memorial Hospital sa Cebu. At para naman po sa nagnanais maging milyonaryo, magsadya na sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Tandaan, Grand Lotto 655 at Lotto 642 ang draw ngayong gabi. Mayroon pa kayong hanggang alas 8:30 ng gabi para tumaya. Mapapanood po ang draw Grand Lotto 655 at Lotto 642 mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa People's Television. Pinayuhan ng National Food Authority o NFA ang publiko na bumili lamang ng bigas sa mga accredited retailers upang makasigurong ligtas ang kanilang kinokonsumong bigas. Sarap ito ng reklamo hinggil sa mga fake rice na kalaunay napatunayan din na ahensya na walang peking bigas batay sa kanilang ginawang pagsusuri sa mga rice samples. Ayon sa NFA, mainam din kung bumili ng bigas sa mga suki o pinagkakatiwala ang mga tindahan. Sinabi pa ng ahensya na ugaliin din kilatisin ang mga bibiling bigas at tiyaking walang amoy ang mga ito. Anumang kahinahinala o kakaibang amoy sa bigas ay maaring ipasuri sa NFA Food Development Center. Samantala, ibayo pang tulong ang tatamasain ng mga magsasaka at mangingisda mula sa pamahalaan. Ito ay sa ilalim ng programa ng maagang pautang na inilunsad ng Department of Agriculture. May report si Jed Del Rosario. Inilunsad ng Department of Agriculture Secretary Manny Piñol ang Production Loan Easy Access o PLEA sa bayan ng Malimono, Surigao del Norte. Sa ilalim ito, malaking tulong ito para sa mga magsasaka at mangingisda ng bayan ng Malimono sa pagkakaroon ng One Magsasaka at Mangingisda Intervention Card. Dito ay personal na nababatid ni Piñol ang mga hinaing at problema ng mga magsasaka at mangingisda, lalo na ang hindi pagpapautang sa kanila ng mga bangko na walang collateral o prenda. Masasabi natin makasaysayang araw to para sa mga magsasaka. Because for the first time, we are allowing them easy access to financing, something that they have not been given over the past so many years. Under this program, a farmer who is registered or a fisherman who is registered and given an ID card can apply for a loan up to 25,000 pesos without any collateral and 6% interest per annum. Ang kwalipikadong magsasaka at mangingisda ay makakatanggap ng passbooks at IDs na galing sa One Magsasaka at Mangingisda ng data system. Nais ni Secretary Piñol na maging nationwide ang programang ito at umaasa siyang mabibigyan siya ng pondo na 50 million pesos para matugunan ang pangangailangan ng magsasaka at mangingisda sa bayan. Ayon pa kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, pinili niya ang bayan ng Malimono dahil sa yamang dagat nito. Namigay tayo ng 50 na bangka, part to ng ating anti-poverty program. Kasi napakayaman ng pangisdaan ng Malimono. They have a very rich fishing ground. Pero kulang sila sa bangka. And we're constructing a cold storage and fish port, fish landing at saka ice plant para makumpleto na. Matapos ang talumpati ni Secretary Manny ay nagmahagi na ang ilang lingkod ng gobyerno sa mga karapat-dapat na benepisaryo ng nasabing programa. Laking tuwa at saya ng mga nakatanggap ng passbooks at IDs dahil sa malaking tulong ito para sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Pinasalamatan naman nila si Pangulong Rodrigo Duterte at ang DA Secretary na si Manny Piñol dahil sa kanilang natanggap na benepisyo. Talagang malaking tulong ito sa aming mga mahihirap. Dahil kung wala ito, mahirap na siguro kami, lalo na kami maano sa kahirapan. Pero ngayon na meron ng programa sa DE, siguro angat na ang buhay namin. Sa PLEA program, may puhunan na po kami para magagamit namin
para po sa aming hanap buhay bilang isang magsasaka po at mangingisda. Kaya po, very thank you po sa lahat ng mga nangyaring pag-launch ngayon po ng programa pong ito kay Secretary Manny Piñol po. Sinabang sa among mga kaulangan din sa pagtatanim sa among palay, pati na kay Pangulong Duterte. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako dahil napakalaking tulong po ito para sa amin, para sa akin, para umunlad ang aming kabuhayan. Para sa bayan, Jed Del Rosario. Nagpositibo sa red tide ang Irong-Irong Bay sa Western Samar dahil dito ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal ang pagkain sa lahat ng uri ng laman dagat sa naturang lugar. Mahigpit ding ipinagbabawal ng BIFAR ang paghango at pagbebenta ng shellfish na galing sa Irong-Irong Bay. Gayunpaman nilinaw ng BIFAR na ligtas pa rin namang kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango basta tiyakin lamang na sariwa at nahugasan ng mabuti ang mga ito. Ititigil na ng Department of Agriculture ang magagarbong pulong ng mga opisyal at empleyado nito. Ay kay Agriculture Secretary Manny Piñol, kanya nang ipinag-utos sa mga tauhan ng DA na iwasan na ang pagdaraos sa mga pulong sa mga 5-star hotel at iba pang mamahaling lugar upang makatipid ng pondo ang gobyerno. Sinabi ni Piñol na mas mainam niya kung ilalaan na lamang sa mga importanteng bagay ang mga matitipid mula sa mga ititigil na magarbong pulong. Iginiti Piñol na maraming pangangailangan ng mga magsasaka sa Pilipinas na mas dapat anyang pagtuunan ng pansin at aksyonan ng ahensya. Mga balita naman sa labas ng bansa, planong pag-atake sa Golden Mosque sa Mecca na pigilan ng mga otoridad. At Saudi Arabia handang tumulong para sa mga biktima ng cholera outbreak sa Yemen. Si Pauline Requesto sa report. Matagumpay na napigilan ng Saudi Security Forces ang planong pag-atake sa Grand Mosque sa Mecca. Ayon sa Saudi Interior Ministry, sinalakay ng mga otoridad ang isang apartment kung saan naroon ang suspect. Nakipagpalitan pa ito ng putok sa mga pulis at nang ma-corner ay pinasabog nito ang sarili. Dahil sa insidente, gumuho ang gusali at nasugatan ang 6 na dayuhan at 5 miyembro ng security forces. Lumalabas na 3 grupo ang nagplano ng pag-atake sa mga dadagsa sa Grand Mosque sa Mecca na itataon sana kasabay ng pagtatapos ng Ramadan. Handang magkaloob ang Saudi Arabia ng 66 na bilyong dolyar para matulungan ang mga biktima ng cholera outbreak sa Yemen. Mismong si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ang nanguna sa naturang inisyatibo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa halos 200,000 kaso ng cholera ang naitala sa Yemen, kung saan nasa mahigit 1,200 ang nasawi. Ayon sa United Nations, posibleng lumobo pa sa 300,000 kaso ng cholera ang maitatala pagdating ng Agosto. Ito'y dahil na rin sa pagkasira ng water at sanitation system sa lugar dulot ng bakbakan. Inanunsyo ng United Nations Children's Fund na magtatagal pa ang krisis sa pagkain sa mga bansang South Sudan, Nigeria, Somalia at Yemen. Pinabulaanan ni Manuel Fontaine, Director for Emergency Program ng UNICEF, ang napabalitang malapit ng matuldukan ang kagutuman sa South Sudan. Binigyang diin niya na buhay ng milyong bata sa Nigeria, Somalia, South Sudan at Yemen ang nakasaalang-alang dahil sa patuloy na pagtindi ng krisis sa pagkain. Kung kaya't bumuti man ng bahagya ang sitwasyon sa South Sudan, hindi raw dapat tumigil ang pagresponde at pagsusulong ng mga programa upang mapabilis ang progreso sa mga naturang bansa. Para sa Bayan, Pauline Requesto.